O, dito na po tayo. Gaano ba kalupit si BBM? O, On a scale of 1 to 10, on a scale of 1 to 10. Ayan na po Sa sukatan ng 1 hanggang 10 ang pinakamataas. Anong masasabi mo kay BBM? Pakinggan natin ito. with 10 being the highest, nako, grading portion tayo ngayon. How would you rate the current administration's handling of today's crisis? I don't want to scale it, no? Pero I should say it's better than average. Oh! Palakpakan. Alam nyo, better than average. Di ba? Ibig sabihin, pumapatak yan ng 6, 7. 6, 7! Aray ko. Totoo naman Pero hindi naman pwede sabihin 10. Wag lang yung, bakit? Isa po itong negosyante, business sector po ang nagsasabi nito sa bilyonaryo. Business sector. You know, this energy crisis Yung energy crisis daw. Anong ginawa ni BBM? is the worst in the history of this country and of the world, no? Pinaka-worst daw sa history yon, yung energy crisis. Pinaka-worst sa history. It is worse than 1973 oil crisis, Mas worse pa sa 1973 oil crisis. Diretso. worse than the 1979 oil crisis Pati 1979 oil crisis. combined. Pinagsama daw na worst. It's a very Grabe big kasi challenge. ngayon. Grabe And ngayon. I think to the credit of the president, they have really been doing everything to give subsidies, at Yes. least for the urgent measures so that we don't feel the... Targeted subsidies, Kasi especially. yung issue sa sudden kanya, ang shocks. bagal daw niya mag-react, no? Yan ang presidente. Diba? Sasabihin nyo walang ginawa si BBM, mga kababayan, tandaan nyo po. Ngayon, magkano na ng diesel? 64. Sabi nila, gano'n na raw, hindi na bababa, sabi ng mga DDS na luga. 64 na lang po ang diesel. Mas mababa na po ang diesel kaysa sa gasolina. Bakit kamo? Bakit gano'n ang sinasabi nila? Kasi po mga kababayan, ang Pangulo po, ginawa niya, binigyan niya ng subsidiya yung mga walang-wala, mga jeepney, mga nangangailangan. Kung iba po ang umawak doon, nagkandaleche-leche na po tayo. Yan po ang Pangulong Bongbong Marcos. Diretso. Actually, he was trying to figure things out. Correct. Kasi he had about 35 days supply of oil. Kita mo? Ang deadline ni BBM, meron na lang tayong 35 days of oil noon. So, you have more than 1 month to think about it. Diba? Huwag kang nervous pare. Kasi may supply tayo good for 1 month. Mag-isip ka after 1 month na. Kaya lang, the pressure, I think it's because of the oil companies lobby. The independent oil companies lobby. Anong-ano na sila? I think maybe also... Ano na sila mag-increase they ng could have comment. gasoline prices saka diesel prices? Yan ang Pangulong Bongbong Marcos. Tatay-tahimik, hindi nila alam dito sa part na to. The oil crisis, worse than the 1979 oil crisis combined. It's a very Grabe big kasi challenge. ngayon. Grabe And ngayon. I think to the credit of the president, they have really been doing everything to give subsidies, at Yes. least for the urgent measures so that we don't feel the... Targeted subsidies, Kasi especially. yung issue sa sudden kanya, shocks. ang bagal daw niya mag-react, no? Actually, he was trying to figure things out. Correct. Diyan mo? Mabagal mag-react daw si presidente. Mahirap po, yung mabilis mag-react, mumurahin ka po, tang-ina nyo lahat. Anong solusyon mo? Wala! Si presidente, mabagal mag-react kasi pinag-aaralan niya lahat-lahat. Matalino, hindi rin puro bunganga katulad ni Digong. Mabilis siya magsalita, 6 months, tatapusin yung droga. Nasaan tayo ngayon? Aray ko. Yan ang Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Kung hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang may hawak ng oil crisis, sabi ko nga sa inyo noon mga kababayan, marami nagrereklamo, ang taas ng gasolina, anong gusto mo? May supply o wala?
Mamimili ka naman eh. Mamimili ka nung sitwasyon natin noon. Ano bang gusto nyo? May supply o wala? Hindi naman tayo nagtataas kung hindi nagtataas ang global market. May gera eh. Una, mamili ka. May supply o wala. Pwedeng hindi bumili ang Pangulo. Pwedeng hindi magbumili ang Pangulo. Pero wala tayong supply. Lalo tayong mapipilayan. Diba? Hindi mo na kasi iniisip lang nung iba yung sasakyan nila. Yan lang po ang iniisip ng iba. Hindi nila iniisip yung malalaking factory na nagsusupply saan? Sa atin. Factory ng sabon, factory ng shampoo, factory ng iba't ibang goods. Hindi nila naiisip yon na diesel yung iba doon. Akala nila, yung diesel lang nila, yung sasakyan nila. Aray ko. Yun eh. Pero anong ginawa ng Pangulo? Ang Pangulo po, kahit mahal, bumili. Kesa mapilayan po ang Pilipinas. Kapag wala po tayong diesel, walang magpapatakbo ng goods natin. Walang mga sasakyan na malalaking trailer na mag-aatid ng pagkain. Walang mga jeep na mag-aatid sa ating mga empleyado. Walang mga factory na gagawa ng mga pangunahing pangangailangan natin. Aray ko. Diba? Walang gagamitin ng mga DDS na bulak para sa mga luga nila. Walang gagamitin ng DDS na napkin para sa mga tumutulo nilang regla. Walang kakainin ang mga DDS na boy bawang kasi sira ang factory, walang diesel. Walang kakainin na DDS na boy bawang kasi yung mga mais hindi maararo. Walang iinumin tubig ng aircon ng mga DDS sapagkat walang kuryente. Aray ko. Hindi nyo kasi iniisip ang domino effect. Pero si BBM, kalkulado niya. Diba? Pinipake news lang kasi para mataranta ang taong bayan. Aray ko. Oh. Kaya saludo po tayo dito kay kanino ba to? Teka lang ha. Anong pangalan nito? Ba tayo mag-Seymour? Seymour. Basta saludo tayo dito. On a scale of 1 to 10. Ayan na, better than average daw. Ibig sabihin, magaling ang pamamalakad. Hindi po yung 10, kasi 10 lokohan yun, pambobola yun. Pambobola yung 10. Tama lang po yung better than average. Madilim daw ang paligid.